natin. So yung si ate, Diyos ko, sa ngayon daw ay inooperahan daw siya ngayon kasi may naputol daw na ugat, kasi nakita ko sa video sa cellphone at saka sa photo na grabe pala yung damage sa kanyang ugat, naputol. Ang dami kasing nawala na tawag na ito, dugo. Oo, kaya nasa critical siguro siya ngayon na kondisyon, na putol yung ugat. So paano na ngayon dadaloy yung dugo? Hindi na makakadaloy ng maayos yung dugo kasi naputol. So yan, isa na namang magandang hapon sa ating lahat, mga kamarites. Lalong-lalo na sa mga solid na supporters dyan ni Kuya Bad's Adventure at saka ni John Ray, ni Edward, at saka sa solid ko na supporters dyan. So yan, may nag-comment po sa atin, mga kamarites, na pangit daw yung content natin na makisawsaw or makimarites sa ibang kapitbahay. So yun, kaya nga tayo crazy marites, kasi mahilig tayong magmarites sa buhay ng ibang tao. So yun, at least hindi naman tayo masama, marites lang talaga tayo. So paninindigan ko na yung pagiging marites ko, mga kamarites. Kaya nga ako nilulusob dito ng mga bandido, kasi napaka marites ko daw. So yun, marites talaga tayo na tao. Oo, inaamin natin na marites tayo. Kahit na hindi pa kami nagkakilala ni Kuya Bad's Adventure, ay marites na talaga tayo. So yun, speaking of marites, mga kamarites. So yun, yung kapitbahay ko dito, mga kamarites, ba yung nasaksak, napakalaki ng hiwa. Diyos ko, sana naman ay gumaling na siya. So di ba nga, mga kamarites, na ayon sa sociology, mga kamarites, hindi tayo nabubuhay na walang kamarites, walang ka-communications, or walang magre-receive na informations, yung mga ganon, exchanging of opinions, ideas, yung mga ganon. Hindi tayo nabubuhay dito na mag-isa sa mundo. Meron talaga tayong makakommunicate na kanya-kanyang mga tao or kanya-kanyang ugali. May mga kanya-kanya tayong ugali, opinion, at saka mga ideya. So hindi tayo nabubuhay dito sa mundo na mag-isa. So kung familiar kayo doon, mga kamarites, sa kasabihan na no man is an island. So yun, hindi pwede na hindi tayo makiosyoso sa buhay ng may buhay, mga kamarites. Kaya nga tayo nagmamarites, to gain more informations and para makakuha tayo ng mga idea. So yun, yung pagmamarites ko, mga kamarites, isa din yun sa pagbibigay ng mga informations dito sa paligid ko. So kaya nga, naniniwala tayo sa mga kasabihan na gano'n, na hindi tayo matatawag or hindi tayo ma-consider as a human pag wala tayong kamarites, wala tayong ka-communicate wala tayong ka-communicate na mga tao. So yun yung ibig kong sabihin. Kaya ako nagmamarites, to relieve stress, kasi yung pagmamarites ko, nakakapag-share din tayo ng mga ideas, mga opinions, suggestions, advices. Yun yung ibig kong sabihin. Kaya dapat tayo magmamarites. Ayun. Speaking tayo of marites, balik tayo dun sa topic natin. So yung si ate, Diyos ko, sa ngayon daw ay inooperahan daw siya ngayon kasi may naputol daw na ugat, kasi nakita ko sa video sa cellphone at saka sa photo na grabe pala yung damage sa kanyang ugat, naputol. Ang dami kasing nawala na tawag na ito, dugo. Oo, kaya nasa critical siguro siya ngayon na kondisyon, na putol yung ugat. So paano na ngayon dadaloy yung dugo? Hindi na makakadaloy ng maayos yung dugo kasi naputol.
Kahit na ganun yung kapitbahay namin dito mga marites, kahit na minsan ay nag-aaway sila dito, nagpapatayan sila, nagchichismisa, nagmamarites na katulad ko. Syempre, tao din yun na kailangan din yun ng dasal. Kasi nga, yung kapitbahay, isa yan sa mga tao na nakapagkwentuhan mo, nakakasalubong mo everyday, nakakasalumuha mo kahit na paminsan-minsan, kahit na hindi kayo close. Pero pagkakita ko dun sa Ale mga kamarites, grabe yung grabe yung dugo ba, grabe yung tawag nito, grabe yung damage sa kanyang braso. So yun laoy, yun, nagmamarites ako kanina sa mga bata dito, may mga dalaga kasi dito. Nagtatanong-tanong tayo na kumusta na yung si ate, nasa na ba siya. Sinabi niya na na nasa hospital pa din siya, na admit. Tapos ooperahan siya kasi naputol nga daw yung ugat sa braso. Diyos ko, imagine niyo mga kamarites. Hindi ko na tanong kung natetanus ba yun kasi basag na bote kasi yung ginamit sa paghiwa dun sa braso. Diyos ko, ang laki talaga, as in ngumanga ng ganito kalaki yung pagnanga sa kanyang braso. So yun, ako na lang siguro yung mag-pray para sa kaligtasan ni ate na maging successful yung pag-opera sa kanya. Kasi kahit na hindi kami ganoon ka-close, pero nakakausap ko yun ng paminsan-minsan. So wag niyo namang sabihin na buhay nila yan, wag ka na makiosyoso, wag kang makialam. Just sharing lang naman mga kamarites for awareness din na kapag naglalasing, ilagay sa sa tiyan. Diyos ko, kidlat, Diyos ko. Grabe yung kidlat dito mga kamarites. So nasa na ba tayo? Yung pagiging marites ko mga kamarites, meron ding purpose yun. Katulad na lamang na to mga kamarites. Lesson learned na din ito mga kamarites na kapag tayo ay umiinom, yung alcohol, ilalagay natin sa tiyan, huwag dito sa utak. Kasi yung sanhi kasi ng pag-aaway nila, yung pagkahiwa ng braso, dahil daw sa selos, which is bad. Bad talaga yung magsiselos ng walang basis. So diba, nagmamarites lang tayo, pero ang dami nyo nang matututunan from me. So yun, even ako, nang dahil sa pagiging marites ko, ang dami kong learnings and lessons in life mga kamarites, na huwag talaga basta-bastang magselos. Kapag nagiinuman kayo sa circle ng family nyo, dapat ay ilagay talaga sa tiyan, huwag sa utak. Yun yung lesson natin mga kamarites. Hindi lang tayo nagmamarites na without any purpose or just for fun or for an entertainment. Hindi lang doon umiikot yung yung purposes natin sa pagiging marites. Pagiging marites ko ay nagsiserve as a purpose and awareness. Yun yung ibig kong sabihin mga kamarites, na mas mabuti din na tayo ay magmamarites. Ayun. So sana ay naiintindihan niyo ko na yung pagiging marites, hindi lang siya about badness. Meron din naman siyang goodness kasi may nakukuha tayo na informations and at the same time lessons. So yun mga kamarites. Sana ay huwag kayong magalit sa pagiging marites ko. Wala naman tayong ni-expose dito na violence. Just lang naman, wala akong pinapakita dito na dugo, yung mga ganun. Kasi napakahirap na mapakita dito ng dugo mga kamarites, kasi dun mapufall yung violence. Lang, dinidescribe ko lang kung ano yung nakikita ko sa paligid and the reality. Yung mga ganun lang mga kamarites. So, sana ay tulungan nyo ko na magdasal mga kamarites, kasi lahat tayo sa mundo, para lang tayong iisa lang tayo na ginawa ng Panginoon. Kaya humihingi ako sa inyo ng pasensya kung nasobrahan man tayo sa kamarites, pero at the same time may lessons din kayo makukuha from me.
and mismo ako. And tawag na ito, humihingi ako sa inyo ng dasal na sana ay magiging okay yung kapitbahay namin dito. Sana ay mabuhay siya, mabuhay pa siya, na magiging successful yung operation ng Diyos ko. Ito nga yung sinasabi ko mga kamarites, na tao talaga tayo. Madali tayong maawa kahit na gaano man kaingay yung kapitbahay namin dito, gaano man sila ka-chismosa, or gaano man sila ka, tawag nito, skandalosa, or gaano man sila ka, tawag nito, yung nag-aaway ba palagi, kagulo, yung mga ganun, gaano man kagulo, pero tao pa din tayo mga kamarites na nangangailangan ng dasal. So hanggang dito na lang muna mga kamarites, and mag-update ako mamaya. So thank you so much for watching mga kamarites, and see you on my next kamarites session.